Good day everyone, I am Lanzi Ivy Maunahan, a first-year nursing student, and I'll be discussing how the body synthesizes non-essential amino acids, using alanine as our main example. We'll walk through the full pathway starting from glucose, going through glycolysis, and ending with alanine being used by the body. So first, i-define muna natin. Non-essential amino acids are amino acids na kaya nang i-produce ng ating katawan on its own. Hindi natin kailangang kunin pa sa pagkain. Ang examples nito ay alanine, asparagine, aspartate, glutamate, at serine. Meron tayong mga essential amino acids like histidine, isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, at valine. Kasi hindi ito kayang gawin ng katawan natin, kaya dapat galing talaga ito sa mga pagkain na ini-intake natin. May third group din tayo. Ito yung tinatawag nating conditionally non-essential acids. Ito yung mga arginine, cysteine, glutamine, glycine, proline, at tyrosine. So, sa normal na sitwasyon, kaya sila i-produce ng katawan natin. Pero pag nagkakasakit tayo or stress tayo, minsan hindi sapat ang supply, kaya kailangan din natin kunin ito sa ating mga kinakain. May 5 steps tayo dito at magsisimula tayo sa glucose. Binibreak down ng katawan natin ang glucose through a process called glycolysis, which is a series of chemical reactions na nangyayari sa loob ng ating cells. Step by step at kino-convert ng glycolysis ang glucose papuntang pyruvate. So, isipin natin na parang raw material sa isang factory. Yung glucose is para siyang malaking log ng kahoy na papasok sa sawmill na magsuserve as ating glycolysis. Tapos, idadaan ito sa maraming machines. Yung maraming machines magsuserve ito as ating reactions hanggang sa maging maliit at usable na piraso ng kahoy. Yun na yung pyruvate natin, yung maliliit na kahoy. Itong pyruvate ang magiging backbone o foundation ng alanine sa mga susunod pa na steps. Ayan! Ngayon, saan ba talaga nanggagaling yung amino group ng alanine? Dito papasok si glutamate. Si glutamate ay isang non-essential amino acid na siyang pangunahing carrier o donor ng amino group sa katawan na may NH2 o amino group na naka-attach sa structure niya. So dito, binibigay ni glutamate yung amino group niya para eventually matransfer ito papunta sa ating pyruvate molecule. So, imagine nyo na ang glutamate ay parang delivery driver. Ang trabaho niya ay dalhin yung package papunta sa ating mga pyruvate. Ayan, ito na ang key enzymatic step. May enzyme na tinatawag na ALT o alanine aminotransferase na kumukuha ng amino group galing kay glutamate at direktang itransfer ito papunta sa ating pyruvate molecule. Ito yung paglipat ng amino group galing sa isang molecule papunta sa transamination. Ito ang core reaction na ginagamit ng ating katawan para makagawa ng bagong non-essential amino acids na hindi kinakailangang mag-start from scratch bawat isa. Step 4. Where alanine is formed. Once na na-transfer na yung amino group, nagiging alanine na si pyruvate. I-compare natin sila. Si pyruvate ay isang keto acid, meron siyang keto group o carbon na double bonded sa oxygen. Si alanine naman ay may amino acid na. Dahil pinalitan na yung keto group niya ng amino group, so siya ay naging NH3 positive. So ito na yung defining moment ng buong synthesis. Yung enzyme na nag-transaminase ay ang nagka-catalyze ng reaction kung saan nagsasama-sama na yung pyruvate at ang mga amino group donor na nagiging alanine. And reversible din itong reaction, kaya pwedeng ibalik ng katawan si alanine papunta sa pyruvate. Parang kapag nagfa-fasting o nagumagawa tayo ng matitinding exercise. Step 5. Alanine is used by the body. Once nagawa na si alanine, may 4 siyang ginagawa sa ating katawan. Nagiging building block siya para sa proteins o yung tinatawag nating protein synthesis. At sa muscle metabolism naman, nire-release siya ng muscles papunta sa dugo habang nag-exercise tayo. At sa blood transport, dinadala siya papunta sa liver through the bloodstream. At doon sa liver, pwede siyang makonvert pabalik papuntang glucose para magbigay ng energy o yung tinatawag nating energy production, lalo na habang tayo nagfa-fasting o matagal na nag-exercise.